Mahirap pong makalimutan ang isang karanasan na nagdulot sa iyo ng sobrang takot. Kung minsan, naiibsan kahit papano yung naramdaman kong takot noon kapag may napapagkwentuhan ako ng naranasan ko. Kaya nung matuklasan ko po ang horror channel nyo at nalaman kong may nagpapadala ng karanasan nilang nakakatakot, nakiuso na rin po ko. Ako po si Jomel na magbabahagi rin po ng nangyari sa akin noong panahon ng bagyo nang makasagupa ako ng isang tunay na aswang. Sa baryo po kasi namin dati, nauso ang aswang. May nagsasabi na pakana lang daw po ng mga sindikato na nagpupunta ng probinsya para manguha ng organs ng tao tapos isisisi sa mga aswang. Pero mas marami po ang naniniwala noon na totoo talaga ang aswang. Ako naman nung panahon na yon, nung hindi pa ako sumasali sa pagroronda, hindi ko pa talaga alam kung ano ang paniniwalaan ko. Ang mga sindikato o ang mga aswang. Napilitan akong sumama sa pagroronda dahil pinilit ako ng tatay at bayaw ko. Kanya-kanya kami ng sibat at pang-ilaw. Okay naman nung mga unang araw. Kahit mahirap ang pagroronda namin, dahil bumabagyo, wala naman kaming nakikitang aswang. Ewan ko ba naman kasi kung bakit kalakasan ng ulan, doon pa raw nang bibiktima ang aswang na gumagala sa amin. Akala ko nga takot sa ulan ang aswang. Pero sabi ng ibang matatanda sa amin, kaya raw siguro umatake ang aswang sa panahon na maulan, para maging madali sa kanya ang mambiktima. Walang sasaklolo sa bibiktimahin niya kung sakali. Lalo na kung makatsyempo siya ng biktima sa gitna ng maulang gabi. Sa totoo lang, tinatamad na ako nun. Dahil parang nag-aaksaya na lang kami ng oras. Hanggang sa mangyari na nga ang hindi ko inaasahan. Nagkasundo kami ng mga kasama ko na maghiwa-hiwalay. Dahil malawak ang kakahuyan sa amin. Mas malaki ang posibilidad na mahuli namin ang aswang kung hiwa-hiwalay kami dahil mas maraming sulok kaming masusuyod. Dumistansya muna ako sa 3 kong kasama sa hinating grupo dahil nadjingle ako. Habang nasa kalagitnaan ako ng pagjingle, ay bigla ko nalang nakita ang isang tao na lumabas sa makapal na hanay ng halamanan at lumipat sa kabilang makapal na hanay din ng mga halaman. Para bang tumawid. Naisip ko agad na baka iyon ang hinahanap naming aswang. Sinigawan ko ang mga kasama ko, pero hindi ata nila narinig ang pagtawag ko. Kaya buong tapang ko na lang na dinampot ang sibat ko at itinutok sa nasa likod ng mga halaman. Hindi naman ako duwag na tao, pero nang gumalaw ang mga dahon sa tinututukan ko, ay napalunok agad ako sa takot. Lalo na nang biglang bumulaga sa akin ang isang malaking lalaki. Nanlilisik ang mga mata niya na walang puti. Itim lang ang nakita ko. Hindi naman matatalim ang mga kuko niya, pero nakabaluktot ang mga daliri niya na parang naninigas. Nabigla ako sa pag-atake niya, kaya nabitawan ko yung hawak kong sibat. Yung sigaw ko, paputol-putol. Kumbaga sa tawag sa cellphone, naging choppy ang signal ko. Kaya hindi rin ako nasaklolohan ng mga kasama ko. Nagkataon pang sumabay ang buhos ng ulan. Nagkanda dulas-dulas ako habang pinipilit na kumawala sa kamay ng aswang na yon. Nakita ko talaga siya ng malapitan na halos magdikit na yung mukha namin. Nung sasakmalin na niya ako, dinampot ko ulit yung sibat ko at ipinangkalang ko sa bibig niya. Sigurado kong nasaktan ang bunganga niya. Iyon ang naging pagkakataon ko para makawala. Nakatayo na ako at makakatakbo na sana, pero nahagip pa niya ang isang paa ko at nahila. Kaya napahiga na naman ako sa putik. Mabuti na lang at nakita na rin kami ng 2 ko pang kasama sa wakas. Sumigaw sila habang papalapit sa amin. Kaya yung aswang, siya naman yung nagmamadaling tumakas.
Tinulungan ako ng mga kasama ko na makatayo. Hindi ako makapagsalita nun. Nanginginig pa kasi ako sa takot. Yung ibang grupo ng nagroronda ang nakakita rin at humabol sa aswang. Pero ang dulas ng aswang na yon, hindi nila naabutan. Kaya mula nun, lalo nilang pinag-igting ang pagroronda dahil may ebidensya na sila na may gumagalang ang aswang sa lugar namin. Pero hindi na ako sumama. Ako po si Mavic ng Olongapo. Maikwento ko lang din sana ang nangyari sa akin nung 8 buwan na ang tiyan ko sa kasagsagan ng bagyo. Hindi ko na matandaan ang pangalan ng bagyo na yon kasi hindi naman yon nanalasa ng grabe na tulad ng malalaking bagyo. Ang tandang-tanda ko lang ay yung nangyari nga sa akin na naging dahilan para makapanganak ako ng kulang pa sa buwan. 2 lang kami ng asawa ko sa bahay na yon na minana niya sa lola niya. Panganay at paborito siyang apo, kaya siya ang nagmana nun. Maganda naman ang bahay, kahit hindi kalakihan. Kaya nga lang, nasa sulok. Wala kaming malapit na kapitbahay at gubat pa nga ang likuran. Natakot ako kasi buntis ako. Baka maaswang ako roon. Pero sabi naman ng asawa ko, wala pa siyang nabalita ang aswang doon. Saka meron naman daw kaming asin, bawang at itak. Sapat na raw yun para matakot ang sino mang aswang na magtatangkang lumapit sa amin ng baby ko. Kahit papano naman, nakampante ako. Pero isang araw ay kinailangang lumuwas ng asawa ko dahil sa importanteng bagay. Hindi niya ako pwedeng isama. Kaya binilinan na lang niya ako sa mga dapat kong gawin. 2 gabi siyang mawawala at malaki na rin ang tiyan ko nun, kaya hindi na rin ako nagpilit sumama. Unang gabi na wala ang asawa ko, hindi ako makatulog. Tipong kahit wala namang nakakatakot, nakaka-imagine ako ng nakakatakot na nilalang sa paligid ng bahay namin. Konting kaluskos na marinig ko, nagiging alisto ko. Humahawak agad ako ng itak. Wala namang nangyari nung unang gabi, kaya naging kampante na ako nung pangalawang gabi. Sabi ko sa sarili ko, baka ako lang talaga ang nag-iisip ng mga kakaibang nilalang o kababalaghang pwedeng mangyari. Kasi nga buntis ako. Nasa kahimbingan na ako ng tulog nang magising ako sa malakas na patak ng ulan sa bubungan. Naisip ko na dumating na ang bagyo. Napanood ko yun sa TV bago ako matulog. Pinilit kong makatulog ulit kahit nakakabingi ang patak ng ulan. Sinasabayan pa ng malakas na ugong ng hangin sa labas. Wala kaming kisame, kaya dinig na dinig ko. Nagdalokbong ako para mabawasan ang ingay sa tenga ko. Nang bigla akong makarinig na parang may kumakalampag sa pinto namin. Napabalikwas ako ng bangon. Kinuha ko agad ang itak na nasa may bandang ulunan ng higaan ko. Tapos lumabas ako ng kwarto. Totoo ngang may kumakalampag sa pinto namin. Kinabahan ako. Hinigpitan ko ang hawak sa itak. Lakas loob kong tinanong kung sino yon. Tumigil saglit ang pagkatok. Nakiramdam lang ako. Pero maya-maya lang ay ayan na naman. Pati yung saradong bintana, kinakatok na rin. Nagsisigaw ako. Minura ko kung sino man yung nasa labas. Ang narinig kong tugon ay parang ungol o hagok ng hayop na sumasabay sa patak ng ulan. Parang baboy ramo. Naninindig na talaga ang mga balahibo ko sa takot. Naisipan kong lumapit sa dingding at sumipat sa siwang ng butas. Ang nakita ko ay isang malaki at kulay itim na baboy. Nasa harapan mismo ng bahay namin. Lalo akong natakot dahil ang nasa isip ko nun ay aswang yun.
Tumakbo ako sa kusina. Nagsimula nang manakit ang tiyan ko sa mga oras na yon. Kinuha ko ang lagayan ng asin. Inilabas ko ng konti ang kamay ko sa bintana para makapaghagis ako ng asin. Nakita kong napaatras ang baboy ramo. Akala ko nga tuluyan ang aatras. Lumipat lang pala. Sa kabilang dingding naman namin ang kinakalampag na para bang gustong-gustong makapasok. Nagsisigaw pa rin nga ako. Sabi ko, hindi ako mangingiming itakin siya kapag hindi siya tumigil. Mga ilang segundo pa ang lumipas ay narinig ko ang boses ng matandang lalaki na sumisigaw din. Pinapaalis niya yung aswang. Nang sumilip ako sa bintana ay nakita kong nakapayong ang matanda. Si Mang Oli at may dala siyang buntot pagi. Noon lang tuluyang umalis ang aswang. Pero hindi ko na napigilan ang sakit ng tiyan ko at nakita kong nilabasan na ako ng dugo. Mabuti na lang talaga at tinulungan ako ni Mang Oli. Siya po ang nagdala sa akin sa ospital pati ang asawa niya. Kahit medyo malayo ang bahay nila sa amin, ay natanaw pala nila na may umaaligid sa bahay namin na baboy ramo. At alam niyang buntis ako. Kaya hindi raw siya nagdalawang isip na kunin ang buntot pagi niya. Nanganak ako ng 8 buwan pa lang ang tiyan ko. Pero maayos naman po ang lahat. Kung meron man pong aso't pusa sa bahay namin dati, iyan po ang nanay Lumin ko at ang biyanan kong si Nanay Tinay. Ako po si Ariston. Ang nangyari po kasi, ang asawa ko ang nangibang bansa. Ang nanay ko po noon nakipisan muna sa amin pansamantala para alagaan ang anak ko dahil nagtatrabaho rin po ako. Tapos po, nang mamatay ang biyanan kong lalaki, nagsolo na lang sa buhay ang biyanan kong babae dahil wala pong kapatid ang asawa ko. Nakiusap ang asawa ko na doon muna sa amin ang nanay niya dahil nasira ng nagdaang bagyo ang bahay nila sa probinsya. Wala naman pong problema sa akin. Ang naging problema nga sa 2 matandang babae dahil hindi sila magkasundo. Ang nanay ko ay moderno ang paniniwala. Samantalang ang biyanan ko naman namulat sa pamahiin. Paigsiin ko na lang po ang storya dahil sobrang dami po talaga nilang naging pagtatalo kung ikukwento ko pa lahat. Doon na po tayo sa namatay ang biyanan ko sa sakit na kanser. Bago po bumalik sa ibang bansa ang asawa ko, binili na niya ako na huwag pakikialaman ang mga gamit ng nanay niya hanggat hindi pa nakakapagbabanluksa. Umuo naman ako, pero nakalimutan kong sabihin iyon sa nanay ko. Mga ilang linggo ang nagdaan. Nagulat na lang ako nang makita kong malinis na ang aparador na dating ginagamit ng biyanan ko at kinalalagyan pa ng mga naiwan niyang damit. Tinanong ko agad ang nanay ko kung nasaan ang mga gamit at damit ng biyanan ko. Ang sabi niya, ibinigay daw niya ron sa nangangatok at nangihingi ng mga damit dahil nasunugan. Kawawa naman daw Aanhin pa raw ba ang mga damit ng biyanan ko? Patay na yon. Kinabahan ako sa ginawa ng nanay ko. Naniniwala kasi ako sa sinabi ng asawa ko na masamang pakialaman ang gamit ng patay kung hindi pa nakakapagbabang luksa. Tinawanan lang yon ng nanay ko. Hindi ko na lang sinabi sa asawa ko dahil tiyak na magagalit siya. Nung mga sumunod na araw, narinig ko na lang na nagsisisigaw ang nanay ko sa kwarto. Pinuntahan ko agad. Nakita raw niya ang balae niya na nakatayo sa tabi ng aparador. Galit daw ang tingin sa kanya. Naisip ko na agad na baka nga nagalit ang biyanan ko sa pakikialam ng nanay ko sa mga naiwan niyang gamit. Akala ko isang beses lang na mangyayari. Kaya sinabihan ko na lang si nanay na mag-sorry na lang sa biyanan ko at ipagdasal niya kako ang kaluluwa. Pero nung sumunod na gabi lang,
Kasalukuyang malakas ang buhos ng ulan dahil sa panibagong bagyo na pumasok sa bayan namin. Nagising ako dahil narinig kong bumukas ang pinto. Pagbangon ko, nakita kong nakabukas nga ang pinto at wala ang nanay ko sa buong bahay. Wala rin sa kwarto ang mga anak ko. Lumabas ako, dala ang payong para hanapin ang nanay ko. Nakasalubong ko ang isang kapitbahay namin at sinabi niyang nakita niya ang nanay ko na naglalakad na parang wala sa sarili. Hindi nga raw siya pinansin. Nakita niyang lumiko papuntang sementeryo, kaya pupuntahan daw sana niya ako para sabihan. Yung sementeryo ay walking distance lang sa amin. Tumakbo na ako patungo roon. Dahil nga gabi na, kaya sarado na ang gate ng sementeryo. Nakita ko ang nanay ko sa gitna ng ulanan, sa harap ng sementeryo. Nakaluhod at hinuhukay ng sarili niyang mga kamay ang lupa doon. Hindi pa kasi sementado ang harap ng sementeryo. Malawak na lupa na puro puno ang harap. Dahil nga umatake ang bagyo, kaya putik-putik ang lupang yon na hinuhukay ni nanay. Pati siya, puno na rin ng putik at basang-basa. Nagmamadali kong inawat sa ginagawa at inuwi ang nanay ko. Wala pa rin siya sa sarili niya, kaya humingi ako ng tulong sa kapitbahay na bantayan ang nanay ko. Dahil tatawag ako ng albularyo. Bumuti naman ang kalagayan ni nanay nang magamot ng albularyo. Kailangan lang daw humingi ni nanay ng tawad at ipagpamisa ang kaluluwa ng biyanan ko. Sabi pa ng albularyo, kung minsan daw talaga ay kailangan nating igalang ang paniniwala ng iba para maiwasan ang mga ganong pangyayari, lalo na kung may kinalaman sa mga pamahiin, dahil hindi natin alam ang tunay na hiwaga noon. David po ang pangalan ko. Ang ikukwento ko po ay ang kababalaghang naranasan ko noong nagtatrabaho pa ako sa baryo namin bilang magbubuko. May malawak na bukuhan po ang amo ko. Isa ako sa taga-akyat ng buko at taga-deliver din sa mga customer nila. Pero may iba pa rin naman silang tauhan. Kumbaga ako ang pinakakatiwala. Matagal na ako sa trabahong yun, kaya sanay na ako. Hanggang sa dumating nga ang araw na yon na nanalasa ang bagyong Yolanda. Taong 2013 ata yun. May inaasikaso pa ako nun sa bukuhan, kahit kalakasan na ng ulan. Malakas na rin ang hangin. May ilang puno na nga ang natumba. Patapos na ako nun sa ginagawa ko nang may marinig akong parang humihingi ng tulong. Pero maliit lang ang boses na sumisigaw. Maliit na boses pero hindi naman boses bata. Napatigil ako sa ginagawa ko at napalinga. Natukoy ko naman kung saan nagmumula yung maliit at matinis na boses. Nagulat ako sa nakita ko nang mahanap ko. Isang maliit na babae. Ang hirap ipaliwanag ng itsura niya kasi hindi ko masabing unano. Hindi ko rin masabing bata. Basta maliit na babae. Yung sukat niya, pambata. Pero ang mukha may edad na. Yung katawan niya, nasa ayos naman ang hugis. Yung laki lang talaga. Itsurang normal na tao na lumiit lang. Humingi siya ng tulong sa akin dahil nadaganan siya ng natumbang bahagi ng puno. Kahit nagdadalawang isip ako, tinulungan ko pa rin siya. Nang maalis ko ang nakadagan sa kanya, biglang may tumawag sa akin. Ang kuya ko pala. Pinapauwi na ako dahil delikado na raw doon. Pagtingin ko sa tinulungan ko, wala na siya. Ang bilis naman niyang makaalis at hindi man lang siya nagpasalamat sa akin. Mga ilang buwan lang ang nakalipas noon ay nakaranas naman ako ng aksidente. Maganda naman ang panahon at kasalukuyan akong nangunguha ng buko. Nang biglang nanikip ang dibdib ko at nawalan ako ng balanse, kaya bigla akong bumagsak. Nagulat ako dahil
hindi ko naramdaman yung pagbagsak ko. Parang hindi lumapat ang katawan ko sa lupa. Pagtingin ko sa gilid ko, ay nakita ko yung maliit na babaeng tinulungan ko. Siya yung sumalo sa akin. Tapos nun, nawalan na ako ng malay. Nang magkamalay ako, ay nasa loob na ako ng pahingahan naming kubo, doon sa bukuhan. Sabi ng mga kasama ko, nakita nila akong walang malay na nakahandusay sa lupa. Hindi nila alam kung anong nangyari sa akin. Basta dinala na lang nila ako sa kubo. May pulso naman daw ako, kaya hinintay na lang nila akong magising. Dahil baka nakatulog lang daw ako o nawala ng malay. Nang ikwento ko sa kanila ang totoong nangyari, na nahulog ako mula sa puno, hindi sila makapaniwala. Kung nahulog daw ako, malamang patay na ako dahil sa taas ng puno. Hindi rin sila makapaniwala sa kinuwento ko tungkol sa maliit na babaeng tumulong sa akin. Nabanggit ko rin sa kanila na natulungan ko rin yung babaeng yon nang madaganan ng kahoy ng bagyuhan. Nagkatinginan lang sila dahil wala silang ideya kung anong klaseng nilalang yung tinutukoy ko nun. Sabi ng isa, baka raw duwende. May nagsabi naman na baka multo. Kanya-kanya sila ng opinyon. Maswerte raw ako at ganoon ang nangyari. May tinulungan ako na tumulong din sa akin dahil kung hindi raw ay tiyak na pinaglalamayan na ako. Hanggang ngayon po ay hindi ko pa rin masiguro kung anong nilalang nga ba yung nakita ko na yon. Dahil kung iba lang naman ang itsura niya at ordinaryo siyang tao, ay hindi niya ako magagawang saluhin mula sa pagkahulog ko sa mataas na puno. 2 beses ko lang siyang nakita. Tapos nun ay hindi na ulit siya nagpakita sa akin. Tawagin niyo na lang akong Ate Ganda. May naging karanasan po kami dati na masasabi ko ring isang kababalaghan tungkol sa kapatid kong special child at sa lola bebang namin. Mama po siya ng papa namin. 3 po kaming magkakapatid na puro babae. Panganay po si Ate Jing na nagtatrabaho na noon sa pabrika. Ako ang pangalawa na pumapasok pa ng high school. At si Chacha, 8 years old pa lang noon. Naiwan po kami sa poder ng lola bebang namin dahil ang nanay po namin namatay sa panganganak kay Chacha. Habang si Papa naman ng ibang bansa po. Dahil busy si ate sa trabaho at ako naman ay sa eskwela, kaya si Lola ang matyagang nag-aalaga noon kay Chacha at naghahatid sundo sa school na pinapasukan ng kapatid ko para sa mga tulad niyang special child. Maayos naman ang buhay namin. Kaso si Lola, siguro dahil na rin sa katandaan niya, kaya dinapuan rin siya ng sakit at bumigay na rin ng katawan. Nang mamatay si Lola, ay doon nag-umpisang makaranas ng parang depression si Chacha. Siguro ay dahil sa sobrang kalungkutan sa pagkawala ni Lola. Sila kasi ang laging magkasama. Si Lola ang nag-aalaga sa kanya mula sa paggising, pagkain, pagpasok sa eskwela at hanggang sa pagtulog. Tinatabihan siya ng lola namin. Kaya walang araw na hindi umiiyak si Chacha mula nang mamatay si Lola. Hinahanap-hanap talaga niya. Kahit hirap kaming dalawa ni ate, ay siniguro namin na maaalagaan pa rin namin si Chacha kahit wala na si Lola. Nagpapatulong na lang kami sa tita namin paminsan-minsan pag hindi namin kaya at naiipit kami sa mga schedule namin sa eskwela at trabaho. Isang beses, nagkaroon ng bagyo. Walang pasok ang lahat. Mga bandang 6:00 ng gabi. Si Chacha, nakapamintana lang siya at pinapanood ang buhos ng ulan. Ako naman, gumagawa ng project sa sala. Maya-maya, bigla siyang napatayo at napangiti. Sabay sabing, "Lola?"
Pagtawag niya sa pangalan ng lola namin, ay napatingin ako. Nakita kong may itinuturo siya sa labas. Tumayo ako at nilapitan siya. Tiningnan ko yung direksyon na itinuturo niya. Sabi ko, wala naman doon si Lola. Si Lola Bebang kako ay nasa langit na. Pilit kong ipinapaunawa sa kanya yon. Pero tumuturo pa rin siya sa direksyon na yon at paulit-ulit na sinasabi na nandoon daw si Lola. Narinig kami ni Ate Jing na nagluluto ng hapunan sa kusina. Sabi niya, ipasok ko na raw sa kwarto si Chacha. Ganoon nga ang ginawa ko. Pinaalis ko siya sa bintana at isinara ko na yon. Bigla siyang umiyak at nagpupumiglas sa akin. Ipinipilit pa rin niya na nakikita niya doon si Lola. Pilit ko naman siyang pinapapasok sa kwarto. Tatawagin ko na lang kako siya kapag kakain na. Mga ilang minuto pa lang ang nakakalipas ay bigla na lang lumabas ng kwarto si Chacha at humahagibis na lumabas din ang pintuan namin. Nabigla ako kasi ang lakas ng buhos ng ulan sa labas at bumabagyo nga. Napasigaw tuloy ako. Ang ate ko rin nataranta nang malamang tumakbo sa ulanan si Chacha. Dali-dali niyang kinuha ang payong at ibinigay sa akin. Habulin daw namin si Chacha. Hindi na nagpayong si ate. Iisa lang kasi ang payong namin noon. Tumakbo na lang siya sa ulanan habang tinatawag si Chacha. Ang bilis na wala sa paningin namin ng kapatid ko. Buti na lang at nahanap din namin siya agad. Tuwang-tuwa pa siya dahil nakita raw niya si Lola. Niyakap daw siya at gusto raw siyang isama. Matapos ang pangyayaring yon ay nilagnat ang kapatid ko. Nung kami lang dalawa sa kwarto, naisipan ko siyang tanungin kung totoo bang nakita niya si Lola Bebang. Sabi niya, oo raw. Masaya raw si Lola Bebang. Niyakap daw siya at inaaya siyang sumama sa malayong lugar. Pero sabi raw niya, ayaw niya kaming iwan ni Ate Jing. Sasama lang daw siya kung kasama rin kaming dalawa. Binitawan daw ni Lola ang kamay niya at ang sabi bumalik na siya sa amin. Magpakabait daw siya. Napaiyak na lang ako sa sinabi ng kapatid ko. Alam ko na hindi siya nagsisinungaling sa amin. Naniniwala ako na ganun nga ang nangyari sa kanya. Si Ate Jing din naniniwala. Kaya ipinagdasal na lang namin si Lola. Ipinagpamisa namin siya. Pakitago niyo na lang po ako sa pangalang Vivian. Taga Siquijor po kami. Ang napangasawa ko naman taga Maynila na nagbakasyon lang doon for 3 days. Nagkakilala kami at nagkamamutihan. Kaya nagpabalik-balik siya sa lugar namin. Tawagin na lang po natin siyang Tony. Sa una pa lang ay hindi na boto si nanay sa kanya para sa akin. Ayaw kasi ni nanay na makapag-asawa ako ng Manila boy. Dati kasi hindi maganda ang impresyon ng Manila boy sa amin. Pero walang nagawa ang nanay ko nang piliin ko si Tony na mapangasawa. Ikinasal kami sa West. Hindi naging madali ang buhay namin. Aminado po ko na nung nagsasama na kami, ay noon ko lang nakita ang negatibong karakter ni Tony. Nuknukan po pala siya ng tamad magtrabaho. Mainitin ang ulo at 2 beses din niya akong nasaktan. Hindi po yun nakaila sa nanay ko. Kaya nagalit siya sa akin at sinabing hiwalayan ko na ang asawa ko. Pero hindi ko magawang hiwalayan si Tony kasi mahal ko po talaga siya. Kahit ganun yung ugali niya. Hindi iyon naging katanggap-tanggap sa nanay ko. Sumama ang loob niya sa akin. Kaya tiniis niya ako na hindi tulungan sa pinansyal naming pangangailangan. Isang araw, napansin ko na parang ginagalis ang asawa ko. Nung una konti lang, pero habang dumadaan ang mga araw, parang parami ng parami ang tila galis sa katawan niya.
Kamot na rin siya ng kamot. Tapos nangahapdi raw. Kaya yung dapat na ipangkakain namin mula sa kinita ko sa pagtitinda ng isda ay ipinangpagamot ko na lang sa kanya. Dinala ko siya sa doktor. Nang hindi siya makitaan ng diferensya sa mga resulta ng pagsusuri sa kanya, ay naghinala na ako na may kinalaman ang nanay ko sa nangyayari sa asawa ko. Inobserbahan ko muna siya ng ilang araw pa at sa ilang araw na yon ay mas lalo pang lumala ang kalagayan niya. Sumusuka na siya ng may kakaibang kulay at unti-unti siyang namamayat. Lahat ng kinakain niya ay isinusuka rin niya, kaya ayaw niya nang kumain. Tapos halos wala nang paglagyan ang mga nagkumpulang sugat niya sa katawan. Kahit kalakasan na ng bagyo noon, ay iniwan ko si Tony sa bahay. Pinuntahan ko ang nanay ko nung gabi rin yun. Gusto ko kasi siyang hulihin sa duda ko sa ginagawa niya. Hindi naman po ako nagkamali. Naabutan ko nga si nanay sa bahay sa madilim niyang kwarto na natatanglawan lang ng mga kandila habang kasalukuyan niyang isinasagawa ang pangungulam sa asawa ko. Nanginginig ako sa sobrang lamig dahil basang-basa ako ng ulan kahit may dala naman akong payong. Pero mas nanginig ang kalamnan ko nun sa galit sa nanay ko dahil sa natuklasan kong siya pala ang dahilan sa nangyayari sa asawa ko. Kinukulam niya si Tony. Nabigla rin ang nanay ko dahil hindi niya inaasahan na maaabutan ko siya sa ganoong tagpo. Hindi niya narinig ang pagkatok ko sa pinto, sa lakas na rin siguro ng ulan. Kaya sa bintana ako noon dumaan para makapasok. Nagwala ako. Pinaghahagis ko lahat ng kagamitan ni nanay. Talagang sumabog ang galit ko nun. Hinayaan lang ako ni nanay na ilabas ang galit ko sa kanya na ibinunton ko sa mga kagamitan niya sa pangungulam. Umiyak ako. Sabi ko, bakit pati ang asawa ko? Sabi niya, tignan ko raw ang sarili ko. Hindi raw ba ako naaawa sa sarili ko? Ginawa na lang daw akong tagabuhay ng asawa ko sa sarili niya. Nakukuha pa raw akong saktan. Ang laki na rin daw ng ipinayat ko. At baka akala ko raw hindi niya alam na nakunan ako dahil sa pananakit ng asawa ko. Sa mga sinabi ng nanay ko, ay parang bigla rin akong natauhan. Nakipagkasundo na lang ako sa kanya, nahihiwalayan ko na ang asawa ko. Basta tanggalin niya na ang kulam. Aayusin ko na ang buhay ko at babalik na rin ako sa bahay namin. Tinanggap naman ni nanay ang kondisyon ko. Inayos niya ang mga gamit niya at nangakong pagagalingin na ang asawa ko. Tinupad ko ang pangako ko kay nanay. Hindi ko na binalikan si Tony kahit mahal ko pa siya. Hindi ko na rin naman maramdaman yung pagmamahal niya sa akin . Nalaman ko na lang noon na bumalik na siya ng Maynila. Kumusta po kayo? Kung ako naman sa ngayon, nasa mabuting kalagayan din po. Nang makapakinig ako ng nakakatakot na karanasan sa channel nyo, ay bigla ko ring naalala yung nangyari sa akin dati nung na-stranded ako sa isang lugar dahil sa bagyo. Ako nga po pala si Lazaro. Pauwi ako dapat nun sa probinsya namin. Sinabihan na ako ng asawa ko sa telepono na wag na muna akong umuwi dahil sasalubungin ko daw ang bagyo. Sa kagustuhan ko na makauwi na sa bahay at makasama ang pamilya ko, nagpumilit pa rin ako. Kaya ayun, ang ending ay na-stranded ako sa isang lugar na malayo pa sa amin. Tumirik kasi ang sinasakyan naming bus. At wala na ring ibang malipatang bus dahil hindi na bumiyahe ang iba. Mataas na raw kasi ang tubig sa daraanan nila, kaya magpapalipas na lang muna ng bagyo. Habang kaming mga pasahero, nagkakanya-kanya na ng masisilungan. Binabaha na rin kasi yung lugar na kinatirikan ng bus namin. Sa isang saradong karinderya ako sumilong kasama ng iba pa. Medyo mataas ang bahaging yon. Makalipas ang ilang oras doon,
ay nagpasya ang iba na maglakad-lakad at baka makahanap daw ng paraan na makauwi. Pero ako, nanatili muna ako ron kasi nananakit ang mga tuhod ko. Pag umigi, saka na lang din ako maglalakad. Total naman ay bumibira pa ang bagyo. Ayoko namang magpakabasa. Tiyak na liliparin lang ang payong ko sa lakas ng hangin. Maya-maya ay may nakita akong dalawang bata na nagtatampisaw sa baha. Isang batang babae na sa tingin ko nasa edad 7 at isang batang lalaki naman na mas bata pa sa kanya. Parang 5 taon lang o 4. Hindi pa naman kalakihan ng baha pero delikado pa rin dahil nasa tabing kalsada lang sila at malakas din ang ulan. Sa isip-isip ko, asan kayang magulang ng mga batang to? Bakit sila hinahayaang magpagala-gala ng bumabagyo? Sinagawan ko ang mga bata. Tumingin naman sila sa akin. Pagtingin nila sa akin, parang kinilabutan ako. Kasi parang galit ang mga tingin nila. Gusto ko sanang sabihin na wag na silang maglaro sa baha at magsiuwi na sila. Bumabagyo pa naman. Maggagabi na pati ng mga oras na yon. Walang salitang lumabas sa bibig ko dahil natakot ako sa mga tingin nila na parang may kakaiba. Pati mga itsura nila parang kakaiba rin. Nagpatuloy sila sa paglalaro. Hindi ko na sila pinakialaman. Kaso panay pa rin ang sulyap nila sa akin. At kada sulyap nila, masama talaga ang pagkakatingin. Hindi ko na nga lang sana sila titingnan. Pero nang may paparating na truck at nakita kong papalapit na sa kanila, ay nagpanik ako. Mabubundol kasi sila. Pareho pa namang nakatalikod at nagtatampisaw ng mga paa sa tubig baha. Tumakbo ko papalapit sa kanila. Hindi ko inintindi ang malakas na ulan kahit mabasa na ako. Ang balak ko ay kuhain ko silang pareho para maiiwas sa truck. Pero nang hahawakan ko na sana sila, laking gulat ko na para akong humawak sa makapal at malamig na usok. Napasubsob ako sa baha. Mabuti na lang at nagawa ko ring iwasan ang truck. Nabusinahan lang ako ng malakas. May mga tumulong naman sa akin na makatayo. Ibinalik nila ako sa pinagsisilungan kong saradong karinderya. Inusisa nila ako kung bakit bigla akong sumugod sa ulan. Kung tatawid daw ba ako. Nanlalamig pa ako habang sinasabi ko sa kanila ang dahilan na may nakita akong dalawang bata, isang batang babae at isang batang lalaki na kanina pa akong naglalaro sa baha at ulanan. Sinubukan ko silang iligtas pero paghawak ko nga sa kanila ay malamig na usok lang ang naramdaman ko. Tapos nawala silang pareho sa paningin ko. Kinilabutan ng mga nakarinig sa sinabi ko. Baka raw, multo na lang ang dalawang batang yon. Kasi kanina pa rin sila nandoon. Pero wala naman daw silang nakitang dalawang bata na tulad ng sinasabi ko. Kaya nga raw nagtaka sila nang bigla akong sumugod sa ulan. Iyon lang po ang una at huli kong karanasan na nakakatakot. Paminsan-minsan, sumasagi pa rin yon sa isip ko. At kung sino man ang dalawang batang yon, sana payapa na sila ngayon sa kabilang buhay. Ako po si Dorothy. Nung nabubuhay pa po ang tatay namin, hindi po siya nagpapabaya sa bahay. Siya lang pong mag-isa ang bumuo nun nung nag-uumpisa pa lang sila ni nanay na magpamilya. Paunti-unti hanggang sa napaganda na nga niya ang bahay namin. Kapag nagkakaroon ng sira, ay agad niyang kinukumpuni. Lalo na sa bubungan. Lagi niyang chinecheck kung may tumutulo. Pati mga gamit sa bahay, siya rin ang mas maasikaso kaysa kay nanay. Nang mawala si tatay, dahil kinuha siya sa amin ng naging sakit niya, hindi na masyadong naalagaan ang bahay. Si nanay kasi, naging abala sa tindahan namin.
Ako naman ay nagkaroon na ng trabaho noon. Unang trabaho ko, kaya focus talaga ako. Ang kapatid kong lalaki na si Justin, 17, mas lalong hindi maaasahan sa bahay. Kaya nang magkaroon ng sira ang mga dingding, butas sa bubong at depekto sa iba pang mga bahagi ng bahay, ay hindi agad namin napaayos. Dahil doon ay unti-unting rumupok ang bahay namin. Nang dumating ang bagyuhan, nakaranas kami ng napakalakas na bagyo na dahilan para gumuho ang ibang bahagi ng bahay namin. Rumupok na pala kasi ang pundasyon ng bahay. Mabuti na lang nga at nakalikas kami agad bago gumuho. Hindi po ako eksperto sa ganong bagay, kaya hindi ko maipaliwanag ng maayos sa inyo yung nangyari. Basta ang bahay na pinaghirapan ni tatay ay nasira ng bagyo. Napagkasunduan namin nila nanay na lumipat na nga lang sa ibang lugar at mangupahan kasi malaki raw ang gagastusin namin kung ipapaayos ulit ang bahay. Mula nang makalipat kami, lagi kong napapanaginipan si tatay. Nakatayo lang siya sa gumuhong bahay namin na parang sobra-sobra ang kalungkutan sa muka. Yung tipong ang dilim talaga ng mukha niyang tingnan. Madalas ganun ang panaginip ko at nagigising na lang ako na umiiyak ako. Sinabi ko yon kila nanay at kinumbinsi ko siya na ipaayos namin ang bahay dahil baka nagagalit si tatay sa naging desisyon namin na abandonahin ang pinaghirapan niya. Pumayag naman si nanay. Bumalik ako sa lugar ng bahay namin para i-check kung ano nang kalagayan nun. Nagkagiray at hindi na talaga matitirhan. Sobrang lungkot tingnan dahil siyempre doon kami lumaki sa bahay na yon na inabandona na nga namin. Habang pinagmamasdan ko mula sa labas ng bahay at iniisip kung paano yun mapapagawa, ay bigla akong nakakita ng bulto ng isang tao. Hindi ako maaaring magkamali. Si tatay ang nakita ko. Siya yun. Dali-dali akong lumapit sa bahay. Nakita ko kasing pumasok ang bulto ng lalaki sa loob. Naging mahirap para sa akin dahil sira-sira na nga. Kapag nagkamali ako ng tapak, siguradong masusugatan ang mga paa ko. Pwede rin akong madisgrasya. Pero hindi ako mapakali. Gusto kong malaman kung multo nga ba ni tatay ang nakita ko. Kahit kinikilabutan na ako, ay tumuloy pa rin ako sa pagpasok sa loob. Alam ko naman na kung multo nga yun ni tatay, ay hindi ko dapat katakutan. Napapaisip lang ako kung bakit siya nagpakita sa akin. At pati nga sa panaginip ko, hindi niya ako pinapatahimik. Dahan-dahan lang ako sa pagtapak sa sahig dahil nga giba-giba na. Nang makapasok na ako sa loob, ay muntik na akong himatayin dahil doon ko na malinaw na nakita ang tatay ko. Nakatayo lang siya at malungkot pa rin ang mukhang nakatingin sa akin. Konting-konti lang ang distansya namin sa isa't isa. Sa sobrang pagkabigla ko, hindi ko alam kung anong magiging reaksyon ko. Para akong matutumba na pakiramdam ko, kakapusin ako sa paghinga. Yung itsura ng tatay ko, yun mismo yung itsura niya nung bago siya namatay. Yun yung huling damit na suot niya, maliban sa pamburol niyang barong. Hindi ko kinaya ang sobrang nervyos ko at natuluyan na nga ang pagkahimatay ko. Sa ospital na ako nagising. Dinala pala kasi ako roon nila nanay nang maabutan nila akong walang malay sa loob ng luma naming bahay. Nasugatan daw kasi ang binti at braso ko na tumama sa sirang kahoy at pako. Sa pagkawala ko ng malay, hindi nila alam ang nangyari, kaya dinala nila ako agad sa ospital. Nang malaman nila ang tunay na nangyari, ay napaiyak si nanay. At sinabi niya na gusto talaga ni tatay na maipagawa ulit ang bahay na yon. Kaya iyon na nga ang sinunod namin. Mula nun, hindi ko na napanaginipan si tatay. Pero nung kasalukuyan nang ipinapagawa ang bahay,
ay nakita ko pa siya sa huling pagkakataon. Nakatayo pa rin doon, pero maaliwalas na ang mukha niya. May parating daw na bagyo, kaya biglang nagkansela ng klase sa paaralan namin. Fourth year high school na po ako noon. Ako po si Jasper, mula sa pamilya ng may mga third eye. Bata pa lang ako, ay malimit na akong makaramdam, pero paminsan-minsan lang makakita, kaya hindi pa rin ako nasanay-sanay. Nung araw nga na yon, na pinauwi kami dahil sa bagyo, ay inabutan na kami ng ulan sa daan. May payong naman ako, kaso masyadong malakas ang hangin, kaya nagkakandabasa rin ako, pati yung bag ko. Malapit na ako sa amin nang makita kong may naghahabulan ng saksak. Napahinto ako sa paglalakad, kaso huli na para makaiwas ako. Nakalapit sa akin ng isa at ginawa kong panangga sa humahabol sa kanya ng saksak, kaya pati ako ay nadamay. Natamaan ako. 3 saksak ang tumama sa akin bago naawat ng mga tanod yung lalaki na parang nawala rin sa sarili niya. Ipinasa silang 2 sa mga pulis na dumating din. Ako naman, isinakay agad sa ambulansya na dumating. Nung nasa ambulansya na ako, ay doon ko na nga naranasan yung nakakatakot na pangyayari. Sa nanlalabo kong paningin, ay bumulaga na lang sa akin ang mga multo ng hindi ko kilalang mga tao. May matandang babae na nakaduster. May batang lalaki na nakasuot ng kulay puting sando. May lalaking naka-jersey. May matandang lalaki na nakapambahay. At yung iba, hindi ko na matandaan. Basta, puno kami doon sa ambulansya. Puno ng mga multo. Siguro, mga namatay sa ambulansyang yon. Hindi ko alam, naisip ko lang. Ang bilis ng gapang ng takot sa akin. Hindi ako makatingin ng diretso sa kanila, kaya pumikit na lang ako at nagdasal. Pero pagdilat ko, nandoon pa rin sila. Walang reaksyon ng mga muka. Lahat sila nakatunghay sa akin. Ninerbyos ako at naisip ko rin kung mamamatay na ba ako. Dati na rin naman akong nakakakita ng mga multo, tulad nga po ng nabanggit ko kanina. Pero kakaiba talaga ng mga sandaling yon. Iba yung atake sa akin ng nerbiyos. Mas natakot ako sa mga nakikita ko kaysa sa saksak na inabot ko. Hanggang sa hindi ko na nga nakayanan at napasigaw na ako. Sunod-sunod ang sigaw ko, kaya yung mga totoong tao na kasama ko sa ambulansya ay nataranta. Pilit akong pinapakalma. Narinig kong sinabi ng tiyuhin kong kasama sa ambulansya na baka na-trauma ako sa nangyari. Tapos kinausap akong mabuti ng tiyuhin ko at sinabi na malapit na kami sa ospital, kaya wag na raw akong mag-alala. Ang hindi alam ng tiyuhin ko, iba ang inaalala ko. Hindi ang nangyari sa akin, kundi ang mga multo sa paligid namin na nakaupo sa mga pagitan nila ng mga totoong tao. Ang tiyuhin ko na yon ay sa partidos ng nanay ko. Wala siyang third eye. Kasi ang partidos namin sa side ni tatay ang meron. Gustuhin ko mang kumalma, parang nahihirapan na rin akong kontrole ng sarili ko. Takot na takot pa rin ako sa mga multong nakapaligid sa amin. Lalo na at parang inilalapit pa talaga nila yung mga mukha nila sa akin. Kaya tuloy ako sa pagsigaw. Ginawa ng tiyo ko, niyakap ako at tinakpan niya ang mga mata ko ng braso niya. Doon lang ako unti-unting kumalma. Habang ibinababa nila ako sa ambulansya, ay nasulyapan ko pa ang mga multo na nananatili lang sa loob ng sasakyan na yon. Ibig sabihin, ay mga multo sila na nandoon lang talaga sa loob ng ambulansya na yon. Hindi ko na rin sila nakita sa ospital hanggang sa gumaling ako at makalabas. Isa po akong mangingisda. Temyong na lang po ang itawag niyo sa akin.
Ang kasamahan ko namang mangingisda rin ay si Kaigme. Si Kaigme ang kinamulatan kong pinakamatandang mangingisda sa isla namin. At siya rin po ang pinakamabait at matyagang nagturo sa akin kung papaanong mamalakaya. Hindi kami magkaano-ano pero sobrang gaan ng loob ko sa kanya. Kaya kalaunan ay hindi na Kaigme ang itinatawag ko sa kanya, kundi Tatay Igme na. Wala na rin naman kasi akong tatay noon. Nanay lang at 2 kapatid na parehong babae. 22 na ako noon at ako lang ang tanging naaasahan ng pamilya namin. Kaya ginagalingan ko sa pangingisda. Lagi kaming magkasama ni Tatay Igme. Wala kasi akong sariling bangka. Kadalasan ay maaga kaming umaalis ni Tatay Igme para mangisda. Madalas din ay nauuna siya sa akin sa dalampasigan para ihanda ang bangka. Pero sa pagkakataong yun, nagtaka ko kung bakit wala pa siya. Naisip ko baka hindi pinayagan ng asawa at mga anak kasi balita na nga ang paparating na bagyo. Naghintay pa ako kasi baka tinanghali lang siya ng gising at kung hindi naman siya dumating, hindi na rin ako papalaot dahil mukhang masama nga ang panahon. Hindi naman ako masyadong natagalan sa paghihintay. Maya-maya lang din, natanaw ko na siyang paparating. Kinawayan ko siya at binati ng magandang umaga paglapit niya. Pero mukhang wala siya sa mood. Dire-diretso lang siya sa pag-check ng bangka. Sabi ko, wala naman pong problema. Inayos ko na dahil nauna ko. Tinanong ko pa si Tatay Igme kung may problema ba siya. Kasi iba nga yung aura niya nung araw na yon. Umiling lang siya. Tumingin siya sa akin. At ang sabi niya, pumalaot na kami. Sumunod na lang ako kahit ramdam ko na talaga na may kakaiba sa kilos niya. Habang nasa dagat na kami, ay sige pa rin ako sa pagkausap sa kanya. Sumasagot naman siya pero puro tango lang at yung sumagot ka na hindi bumubuka yung bibig. Parang, yung ganon. Tapos nun, nananahimik lang din ako. Iniisip ko na lang na baka nga may problema si Tatay Igme sa kanila. O baka masama ang pakiramdam. Ang bala ko hindi ko muna siya pakikilusin para naman hindi na makadagdag sa bigat ng pakiramdam niya. Pero napaisip din ako kung bakit parang wala akong kasama sa bangka. Parang magaan ba? Hindi gaya ng pangkaraniwang araw na namamangka kaming dalawa. Alam mo yung bigat yung dalawa sa bangka. Tapos ay nagumpisa ng bumuhos ang ulan. Tinanong ko siya kung tutuloy pa ba kami o babalik na lang. Kasi mukhang hindi namin kakayanin ang lakas ng ulan. Hindi siya sumagot, kaya nilingon ko siya. Nang lingunin ko si Tatay Igme, nanlaki ang mga mata ko dahil nakita ko siyang duguan ng muka. Napasigaw ako sa takot. Blanko lang ang reaksyon ng muka niya habang sige ang pag-agos ng dugo sa muka niya. Nataranta ko. Luminga ako sa paligid para makahingi ng saklolo. Kaso nagkataon naman na wala kaming kasabay na ibang nangingisda. Kaya wala akong mahinga ng tulong. Kami lang yata talaga noon ang lakas loob na pumalaot at sumalubong sa bagyo. Pagtingin ko ulit sa kinauupuan ni Tatay Igme, wala na siya ron. Kaya lalo pang nadoble ang takot ko. Ang unang pumasok sa isip ko ay baka nalaglag siya sa bangka. Kaya dali-dali akong tumalon sa tubig para hanapin siya. Pero hindi ko siya nakita. Wala akong nagawa kundi ang bumalik na lang sa dalampasigan. Nangangatog ako sa takot, hindi sa lamig. Papunta na ako sa bahay ni Tatay Igme para sabihin sa pamilya niya ang nangyari. Nang bigla akong matigilan. Natanaw ko kasi na maraming tao sa bahay nila. Mga nakapayong. Napaisip ako kung anong meron. Nang makalapit na ako at malaman ko mula mismo sa anak niya ang nangyayari sa loob ng bahay nila, ay para akong nawalan ng lakas. Nanlambot ang mga tuhod ko at napaupo na lang ako sa isang sulok. Pilit kong binabalikan sa isip ko ang nangyari kanina. Para akong mababaliw nun dahil kanina lang
ay kasama ko pa si Tatay Igme. Nakita ko siyang naglakad, nagsalita, sumakay ng bangka. Pero yun nga lang, nakita ko rin yung mukha niyang duguan at bigla pa siyang nawala sa bangka. Pero maliwanag ang sinabi sa akin ng panganay niyang anak na naging kaibigan ko rin, si Amboy. Inatake raw sa puso ang tatay niya, hindi na nila magising. Yung bangka ng tatay niya ay ipinaubaya na lang nila sa akin dahil alam naman daw nila na anak na rin ang turing sa akin ni Tatay Igme at meron naman silang kanya-kanyang trabaho. Natuwa ako pero hindi ko pa rin maiwasan na malungkot dahil siyempre mahal ko si Tatay Igme at hindi ko gusto ang nangyari sa kanya na hindi ko na ulit siya makakasama. Hindi na rin naman nagpakita sa akin ang multo niya. Siguro ay paraan niya yon ng pamamaalam sa akin nung samahan niya pa rin ako sa pamamangka sa huling pagkakataon. Kaya hindi ko makalimutan ang araw na yon dahil masama na nga ang panahon ay masama pa ang nangyari. Laking lola po ako, pati ang mga kapatid at pinsan ko. Lahat kami ay malalapit sa nanay ng nanay namin na si Lola Epang. Paano ba naman? Napakahilig magkwento ni Lola ng mga nakakatakot na kwento. Para siyang si Lola Basyang. Ako po si Eloisa. 5 kaming magkakapatid. Tapos 7 naman ang mga pinsan ko na kasama naming nakikinig sa mga kwento ni Lola. 12 anyos na ako noon, kaya tandang-tanda ko ang mga pangyayari. Ang kasiyahan sa pakikinig namin kay Lola at ang kababalaghang naranasan namin nang mamatay siya. Tuwing hapon ay nagluluto si Lola Epang ng merienda. Iba't iba, minsan champurado, minsan sopas, o kaya naman ay pritong saging. Kung ano lang ang magustuhan niyang iluto para sa amin. Tapos ay ipapatawag niya kami at bibigyan ng tagi-isang tasa habang siya naman ay magsisimula ng magkwento. Si nanay, kahit nung maliit pa sila, ay ginagawa rin yun ni Lola sa kanila. Kaya naman nang igupo si Lola ng sakit niya, ay walang hindi nalungkot ng sobra sa amin. Lalo na kaming mga apo niya, na sanay na sa kinagawian ni Lolang pagkukwento. Mga pangatlong araw mula nang mailibing si Lola, ay nagkaroon ng bagyo. Buti na lang at nailibing na namin siya. Pumasok na kaming magkakapatid sa kwarto para matulog na. Nang nakahiga na kami, ay bigla kong narinig ang boses ni Lola na parang tinatawag kami. Kahit sumasabay sa lakas ng ulan, ay dinig ko pa rin yon. Ganon kasi si Lola Epang. Tinatawag kami isa-isa sa pangalan namin kapag oras na ng merienda at pagkukwento niya. Napabangon ako. Nakita kong tulog na ang mga kapatid ko. Hindi ko na lang sana papansinin dahil baka nagkamali lang ako ng dinig. Pero maya-maya ay ayan na naman. Kaya bumangon ako ng tuluyan at tumingin sa balkonahe kung saan laging nakapwesto si Lola. Sa amin kasi siya nakapisan noon at paborito niyang bahagi ng bahay ang balkonahe. Wala namang tao ron nang tignan ko at basang-basa ng ulan ang balkonahe dahil sa angin ng ulan mula sa bintana roon. Pero habang naglalakad na ako pabalik sa kwarto namin, ay narinig ko na naman ang boses ni Lola Epang. Hindi niya na ako tinatawag, kundi nagsisimula na ulit siyang magkwento ng nakakatakot. Natigilan ako sa paghakbang. Pinapakinggan kong mabuti ang naririnig ko. Sumasabay kasi sa tenga ko ang malakas na buhos ng ulan. Hindi nga ako nagkamali. Boses talaga ni Lola Epang yun. Kahit natatakot na ako, ay nakuha ko pa ring lingunin yung tumba-tumba ni Lola sa balkonahe. Doon na nanigas ang katawan ko nang makita ko mismo si Lolang nakaupo doon. Nakatingala sa kisame habang nagsasalita na parang wala sa sarili. Yung tipong nagkukwento pa rin siya pero ang mga mata niya ay nasa itaas at ang itsura niya ay
itsura niya nung nasa kabaong siya. Nangatalagad ang labi ko. Nang bigla siyang tumingin sa akin, ay doon na ako nagtitili at kumaripas ng takbo pabalik sa kwarto namin. Nagising sila nanay at mga kapatid ko. Hindi ko agad nasabi sa kanila noon yung nakita ko dahil nanginginig pa ako sa takot habang umiiyak. Hindi ko makuhang magsalita kaya pinainom muna nila ako ng tubig at pinakalma. Nang sa wakas ay masabi ko na rin sa kanila, hindi alam ni nanay kung anong magiging reaksyon niya. Kinabukasan ay nagkita-kita kaming magpipinsan sa bahay dahil kinausap din ni nanay ang mga tita ko tungkol sa pagpapakita ni Lola. Doon na pag-alaman na hindi lang pala ako ang pinagpakitaan ni Lola, kundi pati rin ang 3 kong mga pinsan. Siguro raw ay bukas ang mga third eye namin, kaya nakita namin si Lola. Ang ipinagtataka lang nila nanay, bakit kaya nagpakita si Lola Epang na parang sinasadya kaming takutin. Parang binigyang buhay tuloy ni Lola ang mga katatakutang ikinukwento niya sa amin. Ang ginawa nila nanay, nung humupa na ang bagyo, isinama nila kaming magpipinsan sa isang albularyo at sabay-sabay na ipinasara ang mga third eye namin. Tapos noon, hindi ko na ulit nakita ang multo ni Lola. Maski ang boses lang niya o kahit anong pagpaparamdam ay wala na. Santino na lang po ang itawag niyo sa akin. Anak po ako ng isang albularyo sa baryo namin. Naging saksi po kaming magkakapatid sa mga pinagdaanan ng tatay namin bilang albularyo. Alam namin ang mga naging hirap niya at tagumpay laban sa mga kaaway niyang iba't ibang uri ng masasamang nilalang. Kaya nga hindi na rin kami nagtaka nang maranasan namin ng isang nakakatakot na pangyayari nung mismong gabi na namatay si tatay dahil sa atake sa puso. 18 anyos na ako noon. Maulan po ng gabing yon dahil signal number 3 ang bagyo sa lugar namin. Bukod sa sobrang putik sa labas dahil hindi sementado ang kalsada sa amin, ay nawalan na rin ng kuryente. Natutulog na kaming lahat nang magising kami sa sigaw ni nanay. Nagtakbuhan kami sa kwarto nila ni tatay. Naabutan namin na pilit ginigising ni nanay si tatay pero hindi na ito magising-gising. Nagkatinginan na lang kaming magkakapatid. Nilapitan ko si nanay at niyakap habang umiiyak siya. Hindi namin alam kung paano kami lalabas noon para tumawag ng aasikaso sa labi ni tatay. Kasagsagan nga kasi ng bagyo at sobrang dilim pa sa labas dahil walang kuryente. Sabi ni nanay, wala kaming magagawa kundi ang maghintay ng liwanag. Binantayan na lang muna namin ang labi ni tatay. Sabi kasi ni nanay, siguradong maraming darating na mga kaaway para sa bangkay ni tatay. Hindi ko pa naintindihan masyado ang sinabi ni nanay. Hanggang sa lumalim na nga ang gabi. Bigla kaming nakarinig ng parang ungol ng nakakatakot na hayop sa labas. Parang aso na baboy ramo. Hindi ko mawari. Kinuha ni nanay ang bote ng langis sa mga lagayan ng gamit ni tatay. Ipinakita niya sa amin na kumukulo yun. Ibig sabihin daw ay may aswang nga sa paligid. Naglagay si nanay ng langis sa pintuan at sa lahat ng bintana namin. Tapos humawak siya ng itak. Ako naman ay may hawak na buntot pagi. Yun pala, ang narinig ko raw ay mula sa isang aswang na balbal. Iyon daw ang huling nakalaban ni tatay at nangakong gugutay-gutayin ang bangkay niya sa oras na mamatay siya. Kaya si tatay nagbilin kay nanay na huwag hahayaang makuha ng balbal ang labi niya kung siya raw ay mamamatay. Nagulat pa kami nang biglang may kumalampag sa pinto namin. Sabay-sabay kaming napatingin doon. Hayaan lang daw namin. Wag na wag daw naming bubuksan ang pinto, sabi ni nanay. Ang iba sa mga kapatid ko ay pinagbantay ni nanay sa sala. Wag daw hayaan na mabuksan ang bintana at pinto. Habang ako naman at siya ay nasa silid, nagbabantay kung saan nakaratay ang katawan ni tatay.
Nagtirik lang kami ng isang kandila para kahit papaano ay matanglawan ang labi ni tatay. Maya-maya pa ay sa dingding naman ng kwarto may nangangalampag. Tapos sinabayan pa ng nakakatakot na pag-ungol. Para bang gigil na makuha ang bangkay ni tatay. Nagalit si nanay. Sinigawan niya ang nilalang sa labas at minura. Sinabihan niyang umalis na dahil hindi nila makukuha ang bangkay ni tatay. Takot na takot kaming lahat nun. Ang mga kapatid ko na mga nakababata sa akin ay hindi na nakayanan ang takot sa sala. Nagkaripasan sila ng takbo sa kwarto. Ikinandado namin ang kwarto at nagsiksikan kami doon. Grabe kasi ang kalampag ng pinto at dingding namin. Parang magigiba na. Kaya natakot na daw sila. Baka bigla na lang bumalandra ang aswang na yun sa loob ng bahay kapag nagiba na. Hindi lang kasi isa. Mukhang marami sila. Dahil bukod yung nangangalampag sa sala at bukod din yung sa kwarto. Nagsama-sama na nga lang kami sa kwarto nila nanay. Tapos ay sama-sama rin kaming nagdasal. Nagrosaryo kami. Sabi ni nanay, mag-focus lang kami sa pagdarasal habang binabantayan ang labi ni tatay. Habang nagdarasal kami, napatingin ako sa bintana. Nakita kong umangat yun at lumusot ang maitim at mabalahibong kamay. Napasigaw ako. Sabay agaw ko ng itak kay nanay at ako na mismo ang tumaga sa kamay. Sigurado akong nasugatan ko pero nakalusot din palabas ng bintana yung kamay ng aswang na yon. Nag-iyakan na sa takot ang mga kapatid ko habang si nanay naman ay hindi tumigil sa pagdarasal hanggang sa wala na kaming marinig na pagkalampag sa bahay namin. Kinabukasan naman ay medyo humina na ang bagyo at payapa nang nasundo ng punerarya si tatay. Hindi pa rin namin siya iniwan. Kung saan ang labi ni tatay ay mahigpit pa rin ang aming pagbabantay hanggang sa maihatid na namin siya sa huling hantungan. Ako po si Joey. May pangyayari po nung nakaraang taon lang ang gumimbal sa pamilya namin. Kasabay po noon ng isang bagyo na nanalasa sa lugar namin. Yun po ang dahilan kung bakit nagbagsakan maging ang matatandang puno sa baryo namin. Isa na ang pagbagsak ng hindi ko kilalang puno na nasa likod bahay namin. Ang sinasabi ng albularyo na dahilan daw po kaya ang mga nakatirang kakaibang nilalang doon ay lumipat sa bahay namin. Matanda na po ang punong yun, sabi ng asawa ko. Dalaga pa daw siya ay nakatindig na ang punong yun sa likod bahay nila. Minana niya nga lang pala ang bahay namin sa mga magulang niya, kaya hindi talaga inaasahan na maitutumba pa yun ng bagyo. Kasi ang dami ng bagyong pinagdaanan nun eh. Ang sabi naman ng hipag ko, baka raw kasi lumambot na ang lupa. Hindi rin talaga namin masasabi ang tunay na dahilan. Basta mula nang masira ang punong yun, ay doon na nagsimula ang mga kakaibang pangyayari sa pamilya namin. Una po ay ang bunso kong anak na si Veronica. Hindi po siya nawalan ng lagnat kahit walang nakitang diferensya sa kanya ang mga doktor. Nang ipaalbularyo namin, ay saka lang siya gumaling. Lumabas sa tawas na isang engkanto ang palaging nakasunod sa kanya. Sunod naman ay ang hipag ko. Nakasama namin sa bahay. Bigla na lang siyang natulala. Hindi siya umiimik kahit pa kausapin namin. Kaya dali-dali rin naming ipinatawas ng asawa ko. Ang lumabas ay ganun din. Engkanto rin na siya naman ang sinusundan. Pagkatapos ng hipag ko ay ang isa ko pang anak na babae. Parang iniisa-isa kami. Ang sabi ng albularyo ay gagawa raw siya ng pangontra para mapalayas ang engkanto na lumipat sa tirahan namin. Gagawa din daw siya ng langis na magpoprotekta sa bawat miyembro ng pamilya namin. Iyon daw ang uunahin niya dahil mas mahirap gawin ang pangontra. Binilinan ako ng albularyo na puntahan ko raw siya sa araw ng Biyernes
at ibibigay niya na sa akin ang mga pamproteksyon. Miyerkules noon nang magkausap kami. Nung araw ng Biyernes, panibagong bagyo na naman ang pumasok sa lugar namin. Pero hindi naging hadlang yon. Nag-aalala na kasi ako sa nangyayari sa pamilya ko. Pinuntahan ko pa rin ang albularyo. Nagsuot na lang ako ng kapote. Medyo natagalan ako dahil hindi pa pala niya natatapos ang proteksyong sinasabi niya. Kaya hinintay ko pa. Gabi na akong nakauwi. Kumakatok ako pero walang nagbubukas sa akin ng pinto. Kahit tulog na sila, imposible na hindi ako naririnig ng asawa ko. Manok matulog yun. Lalo na at may bagyo at nasa labas pa ako. Alam kong mag-aalala yun sa akin. Kinutuban ako ng masama kaya pinwersa ko na ang pinto. Nagulat ako nang bumulaga sa akin ang nakakatakot na tagpo. Lahat sila ay nakatayo sa sala, nakatingin sa pintuan sa kinatatayuan ko at mga nakatulala. Ang asawa ko, ang mga anak ko at ang hipag ko. Diretsong-diretso ang tayo nila at nakatitig lang sa akin. Napaatras ako dahil alam kong wala sila sa mga sarili. Sinubukan kong gamitin sa kanila ang dala kong langis na protection daw ayon sa albularyo. Pero walang epekto sa kanila. Nanatili pa rin sila sa mga kinatatayuan nila. Sa takot ko, ay tumakbo ko pabalik sa bahay ng albularyo at sinabi ko ang sitwasyon. Sumama ang albularyo sa akin, dala ang gamit niya. Pero hindi kami pumasok sa loob ng bahay. Sa harap ng bahay, doon nagsagawa ng orasyon ng albularyo. Kahit pa nauulanan na kami. Hindi naging madali para sa albularyo ang ginagawa niyang pagpapalayas sa mga engkantong lumipat sa bahay namin. May mga pagkakataon na napapaluhod siya at napapaupo dahil tinatalo siya ng mga puwersa ng engkanto. Sagabal din kasi ang malakas na ulan. Pero sa huli ay siya pa rin ang nanaig. Laking pasasalamat ko sa albularyo. Ang sabi niya, magpasalamat din daw ako at nasa labas ako nung mga oras na minanipula ng mga engkanto ang pamilya ko. Dahil hindi ako nakasama sa kanila at nakahingi pa ako ng tulong sa kanya. Pero kung nagkataong nasa bahay din ako at natulala gaya ng buong pamilya ko, malamang ay maghintay na lang kami sa kung sinong makakita sa amin at tutulong. Ang pamilya ko naman, wala silang matandaan sa kung paanong nangyari sa kanila yon. Magandang araw po sa lahat ng nakikinig. Ako po si Florinda. Sa pamilya namin, ay ako lang po ang may third eye. Bata pa ako, alam na nilang lahat yon ng mga kamag-anak namin. Ilang beses nang ipinasara ni mama ang third eye ko sa mga albularyo, espiritista, pati na sa mga mangkukulam na kakilala niya na marunong daw magsara ng third eye. Kaso wala talagang nagtatagumpay. Hanggang sa lumaki ako, ay nakakakita pa rin ako ng mga nilalang na hindi nakikita ng mga normal na mga mata. Kaya marami akong kwento ng kababalaghan mula sa sarili kong karanasan. Magbabahagi lang ako sa inyo ng isa. Nung mismong araw ng libing ng Lolo Fidel ko. Bagyuhan pa naman nun. Sabi ng papa ko at ng mga kapatid niya ay masaya raw na mayapa si Lolo dahil kumpleto silang magkakapatid at makakasama na ni Lolo si Lola Viring sa kabilang buhay. Tapos may sinabi pa sila na medyo nakangiti raw si Lolo sa kabaong. Ang sabi kasi ng matatanda, kapag ganun daw na nakangiti ang patay, ay maluwalhati niyang natanggap ang pagkamatay niya. Meron lang isa na palaisipan sa akin. Minsan kasi, nabanggit sa akin ni mama na merong kapatid sa labas si papa. Kung kumpleto sila, bakit wala yun? Bale, nagkaanak si Lolo sa ibang babae. Pero ni minsan daw ay hindi iyon itinuring na kapatid nila papa. Kahit may okasyon, lalo na sa birthday ni Lolo Fidel na naghahanda sila ng magarbo, ay hindi nila pinapapunta ang kapatid nila sa labas. Galit sila ron. At nang mamatay nga si Lolo, nasa ibang bansa na pala ang kapatid nilang yon.
at hindi nila sinabihan sa pagkamatay ni Lolo. Pero nabalitaan din naman, kaya nga nagpapahintay sana dahil gustong umuwi para makita si Lolo sa huling pagkakataon. Kaso hindi pinayagan nila Papa at nung araw nga na yon ay ililibing na si Lolo kahit hindi pa dumarating yung anak niya sa labas. Nung nagmamarcha na kami papunta sa sementeryo, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Inaasahan na namin yon kasi balita naman sa TV na may bagyo. Karamihan sa mga nakikipaglibing nakasakay naman sa jeep. Bale, kaming pamilya lang ni Lolo Fidel ang naglalakad. Nang nasa loob na kami ng sementeryo ay mas lalong lumakas ang ulan. Pati ang hangin. Nililipad na nga ang mga payong namin. Lumipad ang payong ko at tinangay ng hangin sa medyo malayo. Hinabol ko at nang dadamputin ko na ay doon ko nakita ang multo ni Lolo Fidel. Hindi ko maiwasang kilabutan. Hindi naman siya nakatingin sa akin. Nakatayo lang siya sa harapan ko at nakatingin sa karo kung saan nakasakay ang kabaong niya. Sobrang lungkot ng mukha ni Lolo. Halatang may mabigat siyang dinadala. Taliwas sa sinasabi nila Papa na masaya na si Lolo sa kabilang buhay. Sanay na akong makakita ng multo, pero noon lang ako nakakita ng multo ng mahal ko sa buhay. Natakot din ako kahit papano. Nang ibabaw lang sa akin ang awa kay Lolo. Dahil naisip ko na baka ang ikinakalungkot niya ay ang hindi pa rin pagtanggap ng mga anak niya sa anak niya sa labas. At siguro ay gusto niya rin na makita siya nito sa huling sandali niya, na hindi nga pinagbigyan ng mga anak niya. Nakatitig pa ako sa kaluluwa ni Lolo Fidel nang tawagin ako ni Mama. Basang-basa na pala kasi ako. Hindi ko na malayan. Hawak ko lang kasi ang payong. Hindi ko ginamit dahil nakatuon nga ang mga mata ko kay Lolo Fidel. Tinanong pa ako ni Mama kung anong nangyayari. Bakit nakatulala ako? Hindi ko siya sinagot. Nang matapos ang libing at makauwi na kami, ay saka ko sinabi sa kanila ang nakita ko. Nung una, hindi sila makapaniwala. Pero maya-maya ay nag-iyakan na rin sila. Alam naman nila sa mga sarili nila na meron silang hindi ginawa para kay Lolo. Kaya nung gabi ring yun, ay tinawagan ni Papa yung kapatid nila sa labas na nasa isang hotel na nakastay at hindi na nga umabot sa libing. Nag-set up na lang si Papa ng pakikipagkita at pakikipag-ayos sa kanya. At sinabing sasamahan na lang nila siya sa puntod ni Lolo Fidel. Oo nga pala, hindi ko yata nabanggit na babae ang anak nila Lolo sa labas. At si Papa ang kasunuran niya ng edad. Mas matanda lang ng 3 taon si Papa. John na lang po ang itawag niyo sa akin. Meron akong karanasan na laging naaalala kapag nanonood ako ng mga horror movies. O kaya naman, nakikinig sa channel niyo. Bata pa ako nung maranasan ko yon. Bagyong Ondoy. Grabe ang baha nun sa lugar namin. Parang naging dagat ang buong lugar namin. Ang mga gamit namin ay nagmistulang mga basura na nakalutang sa animoy dagat ng baha. Marami naman na ang nakalipat nun sa evacuation area. Pero kami nila Papa ay kasalukuyan pa rin lumalangoy nun para makuha ang mga gamit na pwede pa naming mapakinabangan. Pabalik-balik pa kami sa bahay namin na hanggang itaas na ang baha. Kalaunan ay ako na lang ang bumabalik kasi si Papa napagod na siya. Hinapo na, kaya sabi ko magpahinga na siya. Sabi ko pumunta na siya kay na Mama na nasa bahay ng mga tita ko na hindi gaanong nasalanta. Pero ang sabi niya, hihintayin na lang daw niya ako. Mauupo na lang muna siya sa gilid ng puno para sabay na raw kaming pupunta kay na tita. Sabi ko sige, isang balik na lang ako at aahon na rin, sabi ko sa kanya. Nang nandoon na ulit ako sa bahay namin para kumuha ng gamit, ay bigla akong nakaramdam ng pamimitig ng paa. Para bang pinupulikat na hindi maintindihan. Napakapit na lang ako nun sa poste namin. Kasi sinabayan pa yon ng paninikip ng dibdib ko.
Mga ilang minuto ako sa ganong sitwasyon na nahihirapan akong huminga hanggang sa bigla na lang akong natumba sa baha. Ewan ko kung ilang segundo o minuto ba akong natumba sa baha. Gising naman ang diwa ko noon, tapos naramdaman ko na lang na may humila sa akin palabas ng bahay. Pagtingin ko, si Papa. Sumunod pa rin pala siya, kaya natawa ko na nakita niya ako. Dahil kung hindi, baka doon na ako namatay. Nagpasalamat ako kay Papa, tapos nagdilim na ang paningin ko. Nang magkamalay ako, nasa loob na ako ng isang tent. Nasa evacuation area na kami. Doon pala ako dinala ni Papa at doon na rin ako ginamot ng naka-duty na doktor. Hinanap ko si Papa, pero si Mama lang ang pumasok sa tent, umiiyak. Sabi niya, wala na raw ang Papa ko. Nabigla ako. Tinanong ko agad kung bakit. Anong nangyari? Ang kwento ni Mama, natagpuan na lang daw si Papa na nakasandal sa gilid ng puno at hindi na humihinga. Inatake siguro ng walang nakapansin. Sabi ko, gaano katagal na ba akong walang malay? Bakit doon natagpuan si Papa sa gilid ng puno? Siya pa nga ang tumulong sa akin dahil nahirapan din akong huminga nun sa baha sa loob ng bahay namin. Dapat ay nasa evacuation area din siya. Sabi ni Mama, mga rescuer na daw ang nakatagpo sa akin at hindi ang Papa ko. Isinakay ako sa bangkang gamit nila sa pagre-rescue. Bigla akong naguluhan. Binalikan ko sa isip ko yung pangyayari. Malinaw naman sa akin na si Papa ang nakita kong humila sa akin palabas ng bahay. Sabi pa ni Mama, wala raw ako sa loob ng bahay. Doon daw ako natagpuan malapit sa kanto. Nakasampay ang katawan ko sa lumulutang na kahoy. Kung ganon, baka multo na lang pala ni Papa ang tumulong sa akin. Sigurado naman akong hindi ako nananaginip lang. Dahil hindi naman ako tulog ng mga sandaling yun na nalagay ang buhay ko sa alanganin. Napaiyak na lang ako. Naalala ko na ayaw akong iwan ni Papa. Sabi niya, hihintayin niya lang ako sa gilid ng puno. Kaya siguro nang mawala na siya at nalamang nasa panganib ako, ay iniligtas niya ako sa huling pagkakataon. Inilabas niya ako mula sa loob ng bahay namin at inilagay sa pwestong may makakakita sa akin. At doon na nga siguro ako nakita ng mga rescuer. Hindi ako pinabayaan ni Papa hanggang sa huling sandali. Kaya ganun na lang ang pasasalamat ko sa kanya magpasa hanggang ngayon.